Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Mga kritiko na naman, the usual suspects, kinikriticize na naman yung ginagawang paglalagay ng white sand na actually yung pong white sand, mga dolomite rocks para pagandahin yung lugar na yun. Kasi dati, mga basura po yung nandun eh. At ang pagkakaalam natin, pinapaliwanag ni, kalimutan na natin yung writer ng article, na actually daw, yung lugar na yon talagang beach yun, beach, na natabunan ng mga kung ano-ano, mga plastic, mga naging basurahan. Kung baga, inaayos lang. At sa ngayon po dun sa deliberasyon ng 2021 budget, sabi po ni Secretary Royce Cimatu na yun daw po ginamit na dolomite rocks. Yung gastos doon, dati nang nasa budget nila yon. So yung mga kritiko kasi sinasabi, bakit naman ginagastos natin? Kailangan ng COVID-19. Meron lang ang budget dati doon. Meron din tayong budget sa COVID-19. At saka, sinasabi po kasi ng mga kumukontra, na delikado yung dolomite rocks na yan. Sapagkat, baka magkasakit yung katao dyan na maamoy, may lungs, tatamaan, kasi sasama sa aire. Pero, sinagot siya ni Secretary Roy. Sabi niya, yung sinasabi niyo, totoo lang yan kung parang mga buhangin, yung ganun kung mga ganun kaninipis yung mga, parang yung sa Boracay, parang yung sand po doon parang powder. Kasi pag powder, siyempre, pwedeng lumipad dyan sa aire. Pero ito daw po yung mga maliliit na bato. Hindi naman ito sasama sa aire. Kung baga, sinuri po nila yan, pinag-aralan nila yan, pinasailalim sa research, nakita nila na ito'y ligtas. Isa pa, yung pong mga kumukontra dyan, nakakalimutan nyo na itong gobyerno ay sinusunod lamang yung utos ng Korte Suprema. Sapagkat may nagdemanda kasi sa gobyerno na hindi ginagawa yung paglilinis dyan sa Manila Bay, na punong-puno ng basura, maraming magkakasakit, maraming erosions. Yun nga ang ginawa po ng gobyerno. Kaya kasama po yan. Yung sabi naman ng iba, bakit naman kasi hindi lang yung COVID-19 mag-focus tayo. Kayo naman, alam po ninyo, ang pamahalaan, maraming kanya-kanyang departamento yan. Yung DSWD ngayon, at ang DOH, yun ang mga lead agency sa pagtugon sa COVID-19. DSWD para sa mga ayuda, sa mga SAP. Yung DILG naman para sa LGUs para magkipag-ugnayan sa national government, how to respond properly. Yun naman DOH sa pag-test, pag-isolate, pag-treat. Yung iba, ay di syempre, kung ano yung trabaho nila, yun ang gagampanan nila. Pero kahit na nga yun, tingnan mo Secretary Roy, DNR yan, pero naatasan ni Presidente na pumunta sa Cebu at ayusin doon. Madalit sabi, magmumultitasking tayo. Actually, hindi nga multitasking, may kanya-kanya assignment eh. Ibig sabihin, hindi, alam po ninyo, ganito yun, no? We have to live with the virus. Whether we like it or not, it's there. It cannot chain us. Hindi po pwedeng tayo'y kadinahan ito. Maging sagabal sa ating ginagawa sa araw-araw. Hindi po pwede yung takot, mangibabaw po sa atin na hindi na tayo makagalaw at puro na lang takot. Kailangan mamuhay tayo na kasama na yung COVID na yan.
Ay, ang lunas lang naman po dyan, simple lang. Wear your face mask. And wear your face shield. And then, wash your hands frequently and observe safe social distance. Ng 2 metro o 6 na pie or 6 feet. Eh, gaya nga ng binabanggit natin sa inyo. Ang Sweden, 2 lang ang namatay. Kasi yung mga tao po doon, pag sinabing 2 meters apart, talagang 2 meters apart sila lahat, kahit saan kayo magpunta. At lahat sila naka-mask, face shield. Yun lang naman talaga, napakasimple lang naman. Pwede tayong bumalik sa normal. Kaya yung pong pagpatag na yan, isa lang ang ibig sabihin ng flattening of the curve. 1, marami nag-o-observe na ng safe protocols. Number 2, yung ating health system can absorb yung mga nagkakasakit. Kaya, marami ang recoveries. O, hindi po ba nakikita nyo? Ang dami-dami recoveries natin. Kaya nga, nailagay na tayo sa mga bansa na magagaling na control. Eh, ito lang mga kritiko natin. Walang nakikitang magaling o maganda sa ginagawa ni Presidente Duterte at ng IATF at ng mga LGUs at mga departamento. Palagi nilang mali. Pag nung hindi pa nagla-lockdown, kailangan mag-lockdown. Nung mag-lockdown naman, hindi po pwede lockdown. Wala na tayong economy. Nung binalik, nung nag-ease, bakit nag-ease? Ang dami tuloy namamatay. Sala kayo sa lamig. Sala kayo sa init. Isa lang ibig sabihin niyan. Gusto nyo lang na mamuna, mamintas. Talagang puro lang kayo oposisyon. Anyway, meron naman pong natatandaan nyo, hindi po ba yung mga nasa oposisyon at mga ilang senador na gustong pagbitiw sa tungkulin itong si Secretary Duque. Kasi daw dahil dun sa PhilHealth, kasi daw siya ang chairman dun. Bakit daw hindi niya alam yung mga nangyayari dun? Eh, pero sabi naman Secretary Duque, basta ako malinis, wala akong kinalaman sa korupsyon. Eh, sabi naman ng Presidente, tiwala ako sa iyo. Tapos nung nag-meeting, nung muling meeting nila, nabihan siya ni Presidente Duterte. Napanood natin. Sabi ni Presidente Duterte, hindi ito ang panahon ng pagre-resign mo. Narinig ko na yung mga balita dyan na ikaw'y pinare-resign o ikaw'y magre-resign. Hindi ito ang panahon. Ako'y merong buong tiwala sa iyo. Ang akin lang dyan, yung korupsyon. Merong investigasyon, sabi ni Presidente. Hayaan mo na yan. Kung guilty ka ng korupsyon, eh, yan ang magiging problema lamang. Kaya hindi naman totoo na sinasabi, ito naman mga iba. May isang senador sabi niya, yung nasa kaliwa niya, yung nasa kanan niya, kakampi, paano na, nagsalita pa Presidente. Hindi ganon. Si Presidente, paulit-ulit na po natin sinasabi, mulat sa pool sinabi, basta korupsyon, wala akong tolerance dyan. Pag nakita kong ebidensya, kaibigan man kita, o pinagkatiwalaan man kita, at nagkorupsyon ka, ibig sabihin, sinira mo ng pagtitiwala ko. Maghihiwalay tayo. At yan po'y pinakita ni Presidente sa mga miyembro ng kabinete na tinanggal niya. Kaya huwag kayo mag-alala. Now, tanong, meron naman nagsasabi, teka muna, meron ng Senate findings Meron ng sinasabing kailangan i-demanda yan si Secretary Duque. Alam po ninyo, madaling magsalita ng i-demanda. Pero kaya nga po lumika si Presidente ng task force at si Secretary Guevara ng DOJ ang namumuno rito. Yun ang tungkulin nila. Hanapin nila kung ano
ang pinanggagalingan ng korupsyon at sino ang mga involved dito. Pero, eto po salita ang abogado na to. Pag naghabla kayo, siguraduhin nyo lang na hindi madidismiss. Sapagkat kung ang batayan nyo lamang testimonya, di ba marami nagtestimonya doon. O yan mo, yan si Duque, yan ang head ng mafia, o yan si ganito. Alam mo, madali yung gumawa ng testimonya. Sabi ko nga, I remember, ano ba yun? May isa akong kaso, ginamit ko yun, sabi ko sa kanila. Yung pong testimonya, napakadaling gawin. Pero yung physical evidence, yung documentation, naku, medyo mahihirapan kayo doon. Kaya yung mga nagtestimonya sa Senado, kung yun ang magiging batayan nyo, tapos hindi nyo mababack up ng paper trail o documentation, like sabihin nyo si Duque, involved. Tapos lahat ng mga kontrata, yung release ng pera, wala man siyang pirma, yun nga sinasabi niya, paano naman ako maano dyan? Hindi na nga ako nakakatulog, paano? Dahil sa ginawa nyo sa akin. Napaka-unfair naman. Yun po ang sinasabi. Kaya hantay na lang natin sila Secretary Guevara. Kasi mga abogado yun So titingnan nila, if this can stand up in court, they will file charges regardless of who they are. Maniwala kayo. Pero kung hindi, hindi nyo mako-convict, di-dismiss lang, kahihaya lang kayo, huwag nyo nang gawin. Yun po ang ating posisyon dyan. Samantala, konti pong paalala sa ating istasyon muli at babalikan natin kayo.